validity ng electronic driver's license at ang mga fixers na nahuli ng LTO sa entrapment operations ating pag-uusapan kasama si Assistant Secretary Marcus Lacanilao, ang hepe ng Land Transportation Office. Asek Lacanilao, magandang tanghali po at welcome ulit dito sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po, magandang tanghali rin po sa lahat ng nanonood sa inyong programa ngayong tanghali. Asek, para mas maunawaan ng ating mga kababayan, kinikilala pa po ba ng LTO ang e-driver's license mula sa ating LTMS portal bilang kapalit ng pisikal na lisensya sa lahat ng traffic inspection at violation? Ano po yung limitasyon ng e-license na ito? Opo, kinikilala po ang driver's license natin na makikita sa eGov at LTMS portals. At nagbigay nga po ako ng direktiba na sa lahat ng ating mga enforcers, pati na rin po yung mga deputized enforcers, na dapat i-honor po nila yung mga e-license na makikita sa LTMS portal at eGov. Asek, susukan ko lang po yung nabanggit ninyo, no? Ano yung mga halimbawa ng mga sitwasyon na ito na kailangang i-honor ng ating mga enforcer? Ano yan? Ibig sabihin po, pag huli, pwede ho bang ipakita yung e-driver's license? Opo, halimbawa po, sila po ay nagkaroon ng violation. Yung e-driver's license po kasi, sir, ay isang alternatibo na paraan para halimbawa naiwan nila yung kanilang driver's license physical card sa bahay, makabiyahe pa rin sila or nawala. Kadalasan po nawawala at least normal pa rin silang makakapagmaneho. Ngayon naman po, kung sila ho ay na-checkpoint at hiningan din po wala silang violation, pwede rin po nilang ipakita po yan. Asek, tatanggapin po ba kung screenshot lang ito o print po sa papel? Tatanggapin po ba yan ng mga enforcer? Ay hindi po, kailangan po ay i-open po nila sa eGov or sa LTMS portal. Yun po kasing pag pumasok po kayo sa eGov, may i-click nyo lang yung LTO doon, magdedirect na po yun sa LTMS portal, pwede nilang i-open doon, ipakita. Pero yung pong screenshot o yung nasa papel, hindi po i-honor po yun. Kailangan po nasa yung portal po ng eGov or LTMS. So Asek, Asek, actually follow-up lang. Lahat kami biglang sabay-sabay nagbukasan ng mga eGov namin at titignan namin. So kailangan pala yun. Yes, Asek. So ano po yung dapat gawin ng manggiyang inform e-driver's license? Kasi kung ipapakita lang ng ganyan, no? So ano po yung dapat gawin? Opo, ganito po. Ang kailangan po nilang gawin, una, kunin po yung pangalan ng enforcers o yung deputized enforcer, kunan din po ng yung kanilang ID, i-report po sa amin sa LTO. Una, kung nasa probinsya po sila, sa regional office. Kung wala po, idirekta na po sa akin sa central office para po ma-actionan. Kasi may liability pong ikakaharap ang isang enforcer na hindi inonor ang e-driver's license natin na nakikita sa eGov at saka LTMS. Kung sila po ay deputized agent, maaari pong tanggalin namin ang kanilang deputization pag hindi po nila i-honor itong mga e-driver's license natin. Nabanggit niyo na po, Asek Marcus, no, yung ating eGov PH. Para sa mga kababayan natin na hindi pa nasubukan ang inyong portal o maliban pa sa eGov PH, paano po ba ma-access ng isang driver natin ang kanyang e-driver's license sa LTMS man o sa eGov PH? Opo, unang-una, yung pwede po nilang i-access, i-type lang po nila yung sa LTMS or sa eGov. Pero mas madali po kasi yung sa eGov kasi mas maraming mga government offices na nakadikit doon. I-type lang nila eGov, then makita nila ho yung pagpasok po nila doon, yung LTO, automatic po i-redirect na po sila sa LTMS portal. So makikita po nila yung kanilang mga e-driver's license. Bali, actually sir, lahat po tayo na nagmamaneho na meron ng mga non-professional or professional, automatic po meron po tayong record dyan. So makikita po nila yan.
kung may pagkakataon naman na nagkakaroon sila ng problema, lalo na yung mga ibang kababayan natin na hindi masyadong techie, pwede silang kung malapit na LTO sa kanila, pwede silang dumaan at magpa-assist po doon at obligado po ang empleyado namin na i-assist po sila. Asek Marcos, sa ibang usapin naman po, ano naman po yung detalye ng pinakahuling entrapment operation ng LTO laban po sa mga fixer ng mga lisensya? Opo. Sir, ganito po kasi, gusto ko po magkaroon ng programa na against fixer. Ngayon, alam natin yung mga nakaraang mga naging LTO chief, nagkaroon na rin sila ng programang ganyan, kaya lang hinuhuli, bumabalik. Ngayon po, nagkaroon po ako ng kahapon lang po yan, one-time, big-time operation sa NCR pa lang ho yan, nakahuli po kami ng 39 sa loob po ng 2 oras. So, isang gusto ko mong gawin na halimbawa muna ito sa akin muna sa NCR, then iuobliga ko po lahat ng ating mga regional director nationwide na kailangan po na may mga accomplishments tayo na against fixers every month para po matigil na po ito. Ang sikreto lang po kasi nito yung tuloy-tuloy na operation at saka yung consistency ng isang programa against dito sa mga fixers. Asek, ayon sa ulat, malaking bahagi ng mga fixer ay nahuli sa LTO Central Office sa Quezon City. Ano po yung nakikita niyong dahilan nito? Nung kasi pong bago ako dito, naghigpit na po kami, nakakahuli ako pa dalawa, tatlo, lumayo po sila. Doon sila, kung nakapasyal na kayo ng East Avenue, umabot na sila doon sa may EDSA or lampas doon sa may LTFRB na office, doon sila nakapwesto. So sinuyod po namin from that side papasok. Ano po ma'am yun, marami po tayong mga kababayan na matitigas ang ulo na sa kabila ng hinuli namin sila noon, bumabalik pa rin. Kaya kami, puspusan po talagang ngayon. Marami po ako mga civilian clothes na nasa intelligence division namin. Tuloy-tuloy po yung panghuhuli po sa kanila. Kasi ma'am, pagka hindi natin ginawa ito yung nagiging kakabit ng korupsyon, lalo na ito mga fixer na ito. Asek, naniniwala po ba kayo na may mga sindikato o network sa likod nitong mga fixer operations? Ano po ba ang ginagawa ng Opo. LTO upang matukoy at mapanagot ang mga grupong nasa likod nito? Yes sir, kaya ho kahapon nung operation namin, during the tactical interrogation, piniga namin sila para malaman namin kung sino yung mga organized group na po kasi ito mga ito eh. So malaman natin yung mga nagsusuporta sa kanila, contact nila sa loob ng LTO, yung mga ibang mga grupong kasagpi nila. Hindi po sila basically isang tao lang din kumo-connect sa LTO. Talagang organisado sila, kaya kailangan talaga hong gibain. Mahuli po yung mga grupong yan. Kaya during the tactical interrogation, marami po kami nakuha ng information at pinag-aaralan na po namin ng legal ngayon na kung paano rin po mahuli at masampahan ng kaso itong mga kasabwat nila. Speaking of kaso, ano po ba yung mga kasong kahaharapin, pati yung parusa po dito sa mga fixer po na nahuli ninyo? Kahapon po, kung hindi po ako nagkakamali sir, yung revised yung sa ARTA 1132 na kasuhan po namin yan, tsaka yung sa QC merong ordinansa yung sa Bagansya na insampa rin po namin yan. Sir, sa gitna ng mga aligasyon ng katiwalian at reassignment ng ilang opisyal, ano yung ginagawa ng LTO para linisin na talaga yung hanay ninyo at maibalik ang tiwala sa inyo ng publiko? Ma'am, puspusan po yung pagsisikap namin sa reformation. Kagaya po ng hindi lang po sa mga mabababang opisyal ng LTO. Umabot na po kami sa mga regional directors na mga nire-assign namin kasi wala ho kaming power for na ma-relieve yan sa DOTR. So ang nangyari po ngayon, sila po ay naka-floating kaya reassignment sa central office. While ongoing ho yung investigation po sa kanila. Medyo mabibigat po yung aligasyon sa kanila at matibay po ang mga ebidensya. Bukod doon, meron din pong mga opisyal naman ho sa NCR na reassign na rin po namin
na involved naman sa mga kalokohan sa mga dokumento, kagaya po nung matatandaan nila yung Bugatti. So naka-floating po lahat yung mga taong yan kasi ongoing po yung investigation. Halos tapos na kami para po ma-file na namin itong mga ito sa Ombudsman. Maraming salamat po sa inyong oras. Assistant Secretary Marcos Lacanilao, ang hepe po ng Land Transportation Office. Thank you, sir.